Revilla, ha? Sumuko na pala kagabi. Oo. Kasi nakasuhan na naman pala etong si Senator Bong Revilla kaugnay dyan sa flood control ng 92 billion. Tama ba? 92 billion? Diyan sa Bulacan yan yung Ghost Flood Control Project na yan. Oo, at kasama niya pala dyan sila JP Mendoza, sila Bryce Hernandez, at iba pang mga engineer ng DPWH gaya nila Emilita Huat, Juanito Mendoza, Cristina Pineda, at RJ Dumasig, mga engineer sa DPWH. So ito ka BBM, ka kopya. Pangalawa niya na to. Jackpot Pangalawa niya na. Nung una, sa, ano ba yun? Yung kay Napoles? Pork barrel. Napoles, di ba? Kay Napoles. Jantlin Napoles. 4 na taon siya nakulong nun. 2014, tapos 2018 siya lumaya pagdating ni Digong. Oo. Ngayon, bingo na naman siya. Sabi parang netizens, hindi ka ba nadala? O hindi hindi mo naman ginalingan sa second time na ginawa mo. Ayun na nga. Sabi nga ng mga kababayan natin, etong si Ramon Bong Revilla, hindi na raw nadala. Hindi na raw natakot o na-phobia, na-trauma sa pagkakakulong niya nung dati. At inulit na naman daw niya ngayon at hindi nga raw ginalingan. Diyan sa Nabunilyaso. Ang masaklap dito, yung project na kasi yan, na-award yan, March 2025 lang. Ibig sabihin, bago lang. Oo. Nagkataon si Presidente Marcos yung presidente. Ibinulgar yung talamak na corruption sa flood control scams. Alam mo kung hindi binulgar ng presidente yan, ngayon, chillax si Bong Revilla at yung mga engineer, nasa Senado lang nakakulong ngayon yan. Oo. Ang matindi rito, ha? Ang matindi rito, talagang pinupuri ng mga Pilipino, ha? Etong si PBBM kasi wala sa kanyang tropa-tropa. Correct. Walang kumpare. Walang kaibigan. Ito, magkaalyado sila. Nung last midterm election, katikit ni PBBM, si Senator Bong sa alyansa, Revilla. kasama sa alyansa. Oo. At kahit magkatikit, kahit magkaalyado, basta nga may ebidensya, pasensya. Ang sabi nga ng presidente, nalulungkot siya. Oo. Sa nangyari kay Bong Revilla, pero kinakailangan pa rin bigyan ng ipatupad kung ano yung dapat ipatupad at yung due process i-afford sa kahit na sino man. Swerte pa ni Bong Revilla kasi nabigyan siya ng due process. Bagamat ang isang araw, sabi niya, parang walang due process eh. Walang due process. Hindi ka na naman niniwala eh. Parang nidigong yan, walang due process. Pero ngayon, malinaw na may due process yan. Pero alam mo ka, Coffee, ang hirap nung sitwasyon niya. Yung mayaman ka, senador ka. Artista ka, sikat na artista. Sikat ka, kahit saka magpunta, marami nagpa-picture. Pagpitik ng ng Diyos sa buhay mo. Nandun ka na ngayon sa kulungan sa Quezon City. Sa Quezon City. Kasi dalawa yan eh. At hindi siya VIP ron. Bagamat may mga grupo na nagsasabi, in a way, VIP pa rin kasi naka-quarantine pa, no? Pero ilalagay sila sa mga ordinary, hindi naman solo ni Bong Revilla yung kwarto na yan. Dalawa kasi yan, yung kaso, yung graft and malversation. Yung sa graft, nakapagpiyansa siya. Diba? So, hindi pa rin siya makakalaya kasi meron pa isa, non-bailable yung yung malversation. Pero pwede naman yan magpetisyon ng for bail. Pero, ano niya muna, danasin niya na naman ulit. Baka na-miss niya, di ba, yung buhay dyan sa kulungan. So, enjoyin niya muna ulit. Alam mo, marami nga nagsasabi sa mga kababayan natin, no? Siguro talagang nagdanakaw etong si Bong Revilla. Kasi tingnan nyo, doon sa una, di ba? Hindi na siya nadala ron. Eto, napangalawahan siya. So, kung puro bintang yan, bakit nakadalawa na siya? Kung puro gawa-gawa lang yan, kung paninira lang yan, bakit nakadalawa siya? Kasi kung malinis yung konsensya mo, hindi aabot sa ganyan eh. At ang tanong, yung mga pamilya niya doon sa Cavite, kumusta kaya yung serbisyo? Kasi titingnan mo, dynasty sila ron. Asawa, congressman. Ba? Anak, 2 anak, congressman. Kailangan mo ng pwesto para tumulong sa tao. Napakamatulungin naman ng pamilya nila. Di ba? Kasi kung tutuusin, pwede kang tumulong kahit hindi mo kailangan ng pwesto. Gaya ng ginagawa ni PBBM dati nung talo siya ng vice president. Di ba? Tumutulong-tulong siya nun. Hindi mo kailangan talaga ng pwesto. Pero ang ginawa nila, ayun, dynasty sila doon sa Cavite. Mga taga Cavite, actually malaking yan sa inyo malaking reminder sa inyo yan na bigyan nyo ng opportunity yung iba na maglingkod. Kasi hindi lang naman mga Revilla. Sige, sabihin natin, magaling. Yung mga Revilla magpatakbo ng gobyerno. Pero marami pa rin na mas magaling dyan or equally kasing galing. Bigyan nyo ng chance. Ang problema din kasi, tayo mga butante, may problema din sa atin nadadaan tayo sa lagay-lagay. Sa suhol-suhol, sa padrino-padrino. Nadadaan sa budots. Sa budots, nadadaan sa budots. Ngayon ang tanong ng mga kabayan natin, bakit si Bong Revilla, nakulong na?
bakit si Joel Villanueva at si Chis Escudero ay hindi raw nababanggit. Di ba? Marami nagtatanong niya, bakit hindi nababanggit si Chis Escudero? Asan nga ba si Cheese? Hindi nagparamdam Ayun yun? na nga parang ano yata, tahimik yata ngayon. Tahimik no? si Cheese, hindi mo siya marinig. Oh, na kasi nagbigay kapag ng nag-ingay statement, ka, lalong mapupunta attention sa'yo. Oh, marunong din marunong maskarte si Cheese Oo, ngayon si Joel Villanueva parang binigyan ng taning na hanggang January 29. Pero malapit na rin yan. Oo. Susunod na rin yan. Oo, ayun nga sana ha. Kasi ang hinihintay talaga ng mga kababayan natin, yung pinangako ni PBBM na big fish at eto na yun. At Sabi, hindi raw big fish si Bong Revilla. Paano hindi naging big fish? Senador kaya yan. Di ba? kasi may gusto silang hanapin na, may gusto silang ikulong na big fish. Wala naman kayong ebidensya. Oo. Diba? Hindi naman basta-basta mag-i-issue ang korte ng warrant of arrest. Kailangan ma-determine yung probable cause yan eh. Ibig sabihin, may probability na ginawa niya yung krimen na yan. Oo. So si Bong Revilla, kung i-insist niya na wala akong kasalanan dyan, ano yun, nagkamali yung korte? Oo. So, ang tanong pa nga dyan hinahanap nila big fish, wala ron ako kulong. Sino pa bang big fish kay Duterte pati kay Kibuloy? Oh, yun. Di ba? Kung sa lahat ng big fish, balyena yun. Wala nang mas higit pang big fish doon kay Duterte at saka kay Kibuloy, at least kahit paano. Nakuha ng mga biktima yung hustisya na hinahanap nila ng matagal na panahon. Actually, ito nangyari kay Bong Revilla. Oo. Again, reminder na naman ito sa mga butante, no? Oo. Kasi darating yung time, umaasa yan pag si Sara na yung nakaupo, baka pakawalan. Oo. Tapos tatakbo na naman sa pagkasenador. Oo. Sasayawan na naman tayo ng budots. Oo. Madala na po tayo. Baka Gwapo kaunting tembot na gwapo naman Kaunting sayaw na naman, iboboto na naman natin, magiging senador na naman. Oo. Magiging pangatlo na yan. Oo. Kung Kaya ulitin nga, at ulitin pa rin. comment nyo nga dyan mga ka-BBM ha. Comment nyo dyan sa tanong natin ito ngayon. Na, pabor ba kayo, just in case manalo si BP Sara na presidente palayain niya itong mga sangkot sa flood control. Comment nga kayo dyan mga ka-BBM para matrigger natin yung mga dilis sa mag-comment kasi medyo wala. Patay pa yung comment section natin. Wala pa mga dilis na nagko-comment Wala pang buhay na diles. Oh, yan. Dito tayo ngayon kay Atong Ang. Ito rin si Atong Ang. Grabe, untouchable to nung panahon ni Digong. isa pa No? yan. Isipin Isa mo, pa. bilyonaryo ka, mayaman ka, tigasin ka, parang ikaw talaga yung Diyos batas. ka. Oo. Pero Diyos. ngayon sa panahon ni PBBM, nagtatago ka. Correct. Diba? Ito kasi, alam naman natin, etong si Atong Ang, sangkot ito sa missing sa bungero na nawawala nga. O ngayon, lumabas na yung hatol na serbisyo na ng warrant of arrest at sa ngayon ay nagtatago. Na hinahanap na ngayon. Ngayon, 22 sila. Yung 21 na kasama niya ay naaresto na. In fairness, no? Oh. In fairness sa PNP, pero actually malaking dagok pa rin yan sa kanyo pag hindi nyo maaresto si Atong Ang. Atong Kasi Ang. kumbaga yun ang pinaka-leader Oo. May mga nagsasabi nga 10 million yung pabuya. Oo. Pag nalaman nila na nandun si Atong Ang, iti-text lang niya si Atong Ang. Pare, tuturo ba kita o hindi? Oo. O sabihin ni Atong Ang, doblehin ko na yan. Oo, yun nga no? Huwag ko na kayo turo. O hindi pa siya makakatkungan. Kasi kung inalasagot yan, baka makatkungan pa yan Kaya nga, kapag naglalakad ako sa mall, tingnan ko talaga, baka nagdi-disguise si Atong Ang 10 billion din yun. Baka maka-jackpot. Oo. Di ba? Ngayon, ang ano rito, Mamaya si Batoy makita. ang nakakalungkot lang rito, meron daw posibleng pulis na tumutulong dito kay Atong Ang para makaiwas sa pag-aresto. Ito ay sinuri mismo ng PNP na administratibo laban sa mga sangkot na pulis. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuano, may impormasyong nakuha ang PNP na may law enforcers na nagbibigay ng tulong kay Atong Ang. Yan ang problemang nakakalungkot yan. Actually, hindi imposible yan. Ako, naniniwala ako, 1,000% totoo yan. May mga law enforcers na tumutulong sa kanya yan. And hindi lang mga law enforcers mga malalaking pamilya na natulungan ni Atong Ang at Napayaman. Kasi marami. Sa operasyon nila ng sugal, yung online sabong Malaki na daw yan, kita dyan kumikita raw ng 1 billion sa isang araw Oh, Isipin mo grabe. yun Sa dinami-dami ng mga kaibigan niya na natulungan at napayaman, parang giving back na ito protektahan natin si bayad Atong ng Ang. utang na loob. Bayad ng utang na loob. Ngayon, dito natin makikita, etong administrasyon ni PBBM, gaya nga na sinabi natin kanina kay Bong Revilla, wala talagang sinasanto. Kung tutusin si Atong Ang, untouchable talaga yan. Correct. Hindi nagalaw ni Digong yan. Ha? Hindi nagalaw ni Digong. Oo, kasi kung pag binanggit mo palang Atong Ang, kakabahan ka na Takot si Diba? Digong mismo. Oo. Ngayon, sa panahon ni PBBM, yan, nagtatago siya. Nakuha ng mga biktima yung kanilang hustisya. Ganun hindi pa naman ganap kasi nga hindi pa nahuhuli. At least kahit pa paano, nagkaroon sila ng natanaw na liwanag sa
panunungkulan ni PBB. Kasi si PBB wala talaga sinasanto, walang takot din no? Walang pakialam. Walang takot si PBB, palibasa kasi. Hindi kasi uso kay PBB yung padri-padrino yung pare, ganyan-ganyan. Bahala ka na sa akin, wala kasing gano'n kay PBBM, no? Kapag may kasalanan ka, dapat ka magbayad ka, pasensya, ganun kay PBBM. Actually, hindi lang si Digong yung dapat singilin natin dyan eh. Kung bakit namayagpag si Atong Ang during the Duterte time, pati si Bato. Kasi si Bato, siya ang chairperson ng isang komite dyan sa Senado na nag-imbestiga dyan sa Missing sa Bungeros. Wala naman nangyari. Diba? Maski si Bato, ibig sabihin, maski si Bato, takot kay Atong Ang. Oo naman. Kasi kung gusto niya talagang makulong yan si Atong Ang, dahil malinaw naman si Atong Ang yung tinuturo ng mga ebidensya nila, kaso pinipili nila maging bulag. Diba? Hindi untouchable kasi. Tanging si PBBM, tanging itong administrasyon lang ang naglakas ng loob. In fact, diba, allegedly, sinubukan na mag-donate sa campaign funds para kay Presidente. 2 beses daw yun ng Presidente. Magkano yun? 2 billion? Kung tinanggap ng Presidente yun, di ba? Hindi utang na loob yan. 2 billion yan ha. Kahit di mo magastos yan, magiging savings mo na yan. Pero ang Presidente, susuhulan mo ko, mayaman ako di ba? Paanin ko yung pera na yan. At kilala niya si Atong Ang. Dito kasi PBBM, sa sitwasyon ni PBBM, hindi niya nahabol pera. Correct. Ang habol niya yung pangalan nila. Ma-redeem yung Marcoses. At mag-iwan ng magandang pangalan sa Pilipino. Na legasiya gaya sabi ni 31 million. Diba? Correct. Kasi wala na makakabura nitong gaya ginawa niya. Nakapagpakulong sa mga bigpis na mga sangkot sa ano-anumang anomalya dito sa Pilipinas. Gaya na lamang nito. Eto, susunod na rin to. Mamaya tayo gabasa ng comment, tapusin ko na yung segment ko. Kasi dami kasi. Dami topic yan. Eto, susunod na to. Maraming sabi, susunod na to sa kulungan. Eto si Kong Miao Miao. Si Kiko Barsaga. Kasi kung matatandaan natin eto si Kong Kiko Barsaga. Sinabi niya, si Enrique Rason daw, binayaran daw yung mga congressman para manatili o iboto si Speaker Martin Romualdez para manatiling Speaker of the House. Yung NUP yan no? NUP. Ngayon, syempre, etong si Kong Miao Miao, palibasa kulang-kulang sa pansin, hindi niya inisip na siya ang tatamaan ng sinabi niya. Correct. Sa sobrang pagkabayani sa mga DDS na mga di ba? Gusto niya maging bayani kung ano-anong sinabi. Nagpagamit din siya ngayon, nagsusorry. Nagsusorry. Di ba? Pinagtatawanan ng mga Pilipino ngayon, asan na yung tapang mo? Asan na yung paninindigan mo? Di ba? Ibig sabihin, sinabi mo yan, hindi totoo. Sinungaling ka, nang fake news ka, at ang fake news niya, yung pinakamayaman na Pilipino sa buong Pilipinas. Paski mga DDS nagagalit sa kanya Kasi pinaglaban ka namin Yung pala, aatras ka rin pala, di ba? Mababahag ka rin Sino hindi matatakot dyan? Kay Rason. Correct. Di ba? Ngayon, ang sabi nga ni Rason parang hinamon sa, ipaliwanag mo kung paano nyo nakuha ng pamilya mo yung yaman nila. Parang hindi sumagot no? Dead ba na? Dead ba na? Kasi umatay siya sa isang podcast Dynasty Rizal Dasma? Siyempre, tatay nanay niya. Di ba? Kaya ganun yung tanungan ni sino yun? Si Rason. Ang justification niya kasi, nadala daw siya ng emosyon. Yan ang problema. Ibig sabihin nun, yung mga aligasyon mo, prior to that, dala lang din ang emosyon yan. Posible natin isipin yan. Kasi nagkamali ka dyan sa isa, posible nagkamali ka rin sa iba pang mga bintang mo. Diba? Yung bayani ng mga DDS ngayon, hindi na bayani. Kasi itinatakwil na nila ngayon Grabe. Nakakaya. Pinagtako. Kapatid ko yan. Hindi ko itinakwil. Binatuan ko yan sa katangahan. Kasi isipin mo, bida ka na. Bida ka na sa paglaban kay PBBM. Di ba? Sa pagsagot-sagot mo, sa social media mo, bidang-bida ka na. Ayun, eto ka. Para kang basang sisiw o basang pusa pala na nagsusori ngayon para lang hindi ka makasuhat. Kasi alam mo at alam ng mga abogado niya na mabigat yung kaso niya kasi hindi lang si Rason yan. Pero pandalawa. Meron pa yung mga NUP, National Unity Party, officers ibig sabihin NUP, lahat ng congressman na member doon. Alam ko, dalawa na yung nagsampa, yung si Puno at yung isa pa nilang kasama, nagsampa na rin. Ako! Paano yan? At tatanggapin ba yung apologies mo ng mga taong yan? Ibig sabihin niya, may magsampa sa Isabela, may magsampa sa Tawi-Tawi. Ang dami niyan. May magsampa sa Hulo. Pwede i-request yan, i-consolidate, pero paano kung hindi? Diba? Ay, di puntahan niya lahat yan. Okay lang yan, abala yan sa kanya. Kasi may pagkatanga rin to si Miao Miao Tanga talaga. Kasi malinaw na naibinos yung statement mo. Wala kang ebidensya. Ewan ko ba? Nagpagamit kasi sa mga dilis, ito namang resulta niyan. Baka dyan siya magdrama-drama na may topak talaga sa utak para absuelto.
Pero feeling ko hindi siya atrasan ni Razon eh. Ay, hindi talaga. Alam mo kung bakit? Kung umatras si Razon dyan, tatawanan din siya eh. Mapapaya Oo, siya. Yun lang naman pala, isang Mapapaya apology siya. lang pala eh. Oo, mapapaya siya. Kaya kung ako, kay Enrique Razon na pinakamayaman at Pilipino, yan, bigyan nyo ng leksyon to. Correct. Kasi hindi po maganda yung sinabi niya sa'yo. Anong iisipin ng apo mo? Ng anak mo? Nanunuhol ka Oo, ng mga nanunuhol politiko. yung lolo nila. Porket mayaman, nanunuhol. Diba? Yan ang isipin ng mga apo, mga kaibigan, yung mga kaibigan ng apo niya. Kaya kung ako sa'yo, sir, kung sigurado naman nanonood ka ngayon dito sa amin. Naks. Ayan. Ayan naman, kasabi naman ka. Ayan. Ituloy nyo yung kaso dito kay Kong Miao Miao. Huwag kayo magpadala sa isang sorry lang. Kasi nasa inyo na yung nasa inyo na yung bilib ng Pilipino. Nasa inyo yung bola. Oo, nasa inyo. Tsaka hinahanga siya ng mga Pilipino ngayon. At saka, kumbaga sure win na yan eh. Oo naman. Paggulungin mo na lang yung due process, sigurado siya na yung mananalo eh. Kasi Oo. parang acceptance na yung ginawa ni Miao Miao na nagkamali ako, nagkasala ako. Hindi naman pwede ganoon eh. Sa batas natin, pag nagkamali ka, hindi naman pwede yung sorry. Enough na yan, di ba? And kailangan, may pamamarisan na. Kumbaga, kung magkakaroon ng ruling ang korte, makukonvict si Barsaga dito, magiging president na yan. Ay, ikaw yung politiko, kahit congressman ka, senador ka, hindi ka basta-basta pwede magbintang ng mga private individual ng kung ano-ano. Di ba? Ang matindi pa rito, hindi lang yan yung problema niya dahil kung matatandaan natin, yung mga ibang congressman ay parang pinag-iisipan ng talagang i-kick out siya. Isa pa yan. Bilang congressman, di ba? Kasi hindi talaga bagay maging congressman tong tanga nato eh. Di ba? Hindi bagay maging matalino pa talaga yung matalino pa yung grade 1 sa totoo lang sa utak nitong si Miao Miao. May saltik kasi. Oo, kasi isipin mo pinakamayamang tao, gaganyanin mo nang wala kang ebidensya. Ngayon, sisi siya. Ngayon, dito tayo sa pangalawa. Next topic natin. Ay, idagdag ko lang doon, pre. Yung second ethics complaint kay Kiko Barsaga, kasi na rin yan, usap-usapan na rin yan, di ba? Pag nag-resume ang House of Representatives, another complaint, ethics complaint, ang isasampa dyan kay Kiko Barsaga, matutuluyan na siya, ma-extend yung kanyang suspension and eventually matatapos na lang yung Kongreso, hindi na siya makakabalik. Isang malaking dagok din yan kay Miao Miao. Yan yung mga consequences ng katangahan niya. Ang hindi na pag-iisip. Yan sa mga taga Dasmariñas marami akong kaibigan yan. Marami kaming fans dyan ng Salamat PBBM. Sa susunod, pag tumakbo pa yan, alam nyo na siguro gagawin ninyo. Binoto nyo pa yan. Oo, pag yan, nanalo pa. Huwag na kayo manood sa atin. Diyan kayo makakatikip na salita sa amin. Ngayon, dito tayo. Eto, mainit-init to. Kanina lang to, Mark. Ay, bago yan, bago. Si Sara, Si Sara, BP Sara. Yung magaling magtanim, pati magaling maglinis ng tabing dagat. Kinasuhan na naman ng GRAP at saka plunder sa ombudsman. Oo, ngayon, kaso. Eto pala, si dating Senator Trillanes ang nagkaso plus mga civil society group at Silent Majority. Ito, yung pangalan ng group na yan, The Silent Majority. The Silent Majority. Feeling ko yung grupo na yan, mga pink at yellow yan eh. Oo. Ngayon, etong kaso ni BP Sara, Mark? May nag-ugat yan sa 650 million na umano'y maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd, tsaka 2.7 billion umano'y maling paggamit ng pondo noong alkalde ng Davao. Daming pera yan. Kasi ang ginawa dyan nila Trillanes, yung grounds ng kanilang kaso, hindi lang sa pagiging Vice Presidente ni Sara Duterte. Binacktrack nila yan, noong mayor pa ito, ang dami palang confidential funds na umaabot sa 2.7 billion. Kahit nung mayor pa siya? Kahit mayor pa siya. So yan ang ginawa ng grupo nila Trillanes. Kinalkal nila yan. At sisingilin nila si Sara Duterte doon sa hindi maayos, allegedly na pagwawaldas ng confidential funds ng LGU ng Davao na umabot yan sa 2.7 billion. Hindi million billions of pesos sa mga taga Davao. Tingnan niyo, napakalaking halaga niyan. At ito pa, iba pang issue umano'y irregularidad sa 8 bilyong procurement ng laptop ng DepEd. Bilyon-bilyong piso ng disallowance mula sa COA audit, mga hindi pa na-liquidate na cash advances, at banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Actually, yung mga grounds dyan sa isinampa nila sa ombudsman, almost similar, almost the same, doon sa mga articles of impeachment. Yun yung mga grounds kung bakit kinakailangan siyang ma-impeach. Ang ano lang dyan, ang hindi pa nadadagdag dyan, yung testimonya ni, sino yun? Yung nakakulong. Ni Madriaga. Ni Ramil Madriaga. Kasi usap-usapan din na baka titingnan na rin yan ng House of Representatives sa idagdag na yan doon sa articles of impeachment. So kung may existing na 6 o 7, 6 no? Na articles of impeachment, kapag pumasok pa,
ma-verify nila itong mga statement ni Madriaga, baka maging pito yung articles of impeachment. Ako. Impeachment yan. Oo. Ihiwalay pa yun dyan sa ombudsman. Ako, laki ng problema ni Sara, no? Isipin mo, 2 plunder, isang impeachment. Bunilasa talaga ngayong taon to. Correct. Hindi aabutin ng December ng tingin ko hindi to na-i-impeach. Sana nga, ma-impeach tapos to follow na lang yung kulong. Di ba? So, pagkakatotoo yung request ni Harry Roque. Oo. Ang request kasi ang hula ni Harry Roque, kaya daw nilagay si Remulla dyan sa ombudsman para ikulong si Sara. Oo. Galing ni Roque. Hindi yun. Kung talaga naman may ebidensya Di ba? Kung may ebidensya, alam mo naman si PBBM, di ba? Kapag may ebidensya, yari ka talaga. Pero pag walang ebidensya, hindi siya nagtatanim gaya nung isa. Natinaman si Dilima para lang makulong. Ano nangyari? Laya rin. Etong kay Sara, tagumpay ng Pilipino to. Etong pagsampa ni Trillanes sa kanya, tagumpay ng Pilipino kasi pera ng Pilipino, yung sangkot dito, pera natin yun, pre. Correct. Ayun sa Davao diba? lang, 2.7. Ngayon, eto lang ang isang ano talaga yan, sigurado dyan. Etong si Trillanes ay sakit talaga ng ulo ng mga Duterte. Totoo yan. Sakit talaga ng ulo. Kasi kung titingnan mo, siya pala ang dahilan kaya na kulong si Digong. Kasi tumulong yan sa nag-facilitate sa pagpa-file ng kaso sa ICC. At si Bato, siya rin ang dahilan kaya siya nagtatago. Then etong si Bongo, isa rin yan. Kaso rin yan kay Trillanes at etong si Sara naman ngayon. So kung titingnan mo, etong si Trillanes, sakit ng ulo ng mga Duterte. Ngayon ang tanong, bakit hindi rin nila kasuhan si Trillanes para makulong? Wala kasi may kakaso. Noon may mga sinasampa silang cases, no? Pero nababasura din. Ibig sabihin, hindi matibay. Wala silang makalkal laban kay Nasa Trillanes. pwesto pa sila noon. Nasa pwesto pa. Nasa pwesto So, pa. Kumbaga, si Trillanes, yung tapang ni Trillanes, hindi mo maki-question Kasi that time, presidente pa si Digong, talagang lumalaban na siya sa mga Duterte. Ano pa ngayon? Na wala na si Digong sa pwesto, patuloy na lumalaban niya si Trillanes. Kaya tama ka, mananatiling sakit sa ulo talaga ng mga Duterte. Kung may 16 lawyers na sila para sa impeachment, ito to, kaso sa ombudsman, pangalawang set sa ito ng kaso additional 16 lawyers na naman. Additional 16 lawyers na naman. Ilan na yan? 48 lawyers na. Naubos na yung pera ni Sara Duterte yan. Marami yan. Marami yan. Ang dami abogado. Ngayon, eto mga ka-BBM. Yung pagsampa ni Trillanes ng kaso dito kay VP Inday Sara, ito ay nangangahulugan na etong si VP Sara punong-puno talaga ng anomalya. Kasi hindi naman yan sisingaw kung talagang wala. Kung talagang malinis. Gaya ni Trillanes na hinahanapan ng mga bulilyaso kaso walang makita. Hindi masampahan ng kaso, hindi maipakulong kasi wala namang ginagawang katarantaduhan. Hindi gaya ni VP Sara, kaliwat kanan, yung mga anomalya, kaya ito, ikinakaso sa kanya. Kaya ano na yan kaya mas nagiging mabilis na lang yung pag-file ng kaso. Kasi malaking factor din yung resulta ng Blue Ribbon, tawag dyan? Yung Quadcom. Yung investigasyon ng Quadcom sa House, ang dami nilang na-discover dyan So actually, nagiging foundation din yan. Ginagamit yan ng mga, di ba, grupo nila Trillanes. Sa pagsasampa nila dyan sa ombudsman, malaking factor yung investigasyon ng Quadcom. Kasi ang daming nabulgar doon, ang daming napaamin Biruin mo, yung mga official ng Department of Education na umaamin, every month, binibigyan sila ng white envelope. Ando doon 30,000. Yung head ng procurement, susuhulan. Di ba, yung disbursement officer na dapat sa kanya, siya yung kukuha ng pera pero ino-authorize siya sa ibang tao. Di ba? Mga irregularities yun na-discover na lahat yan sa House of Representatives. Itong impeachment niya, talaga sa tingin ko, mahirapan siyang lusutan to kasi kailangan niyang humarap sa kamera. Correct. Di ba? Kasi yan nga yung naging dahilan kaya nga nagkaletse-letse yung impeachment niya kasi hindi raw siya pinaharap ng mga congressman doon sa kamera. Kaya ngayon, kailangan niya nang humarap kasi kailangan dahil Supreme Court na mismo nagsabi na kailangan iharap si VP Sara sa kamera para matalakay yung impeachment niya. May pagtanggol niya yung sarili niya. Ang maganda rito, sa kamera pa lang, magkakabulilyasuan na yan. Magkakalabasan na kung ano ang dapat lumabas. At sana yung mga bank account pare, kailangan sana malaman yan, Ayan ang ini-insist ng grupo nila Trillanes na billions of pesos ang pumapasok sa bank account. Kasi ang isang main point din, galing sa drug money. Yung pera pumapasok sa bank account yan, yung bilyones na yan, allegedly drug money. Kaya ganyan kayaman ng mga Duterte. Kasi ang daming pera pumapasok mga galing sa droga. So isa yan sa inaabangan ng taong bayan once na ma-authorize na po ng korte, na buksan yung mga bank accounts na yan, lalo kung umusad na yung impeachment na yan, magkakabulilyasuhan na. Baka by that time, magising na yung mga DDS. Ay, wala yan. Tanga-tanga yung mga yan Wala yung mga yan. Puro lang
digong-digong yung mga yan. Di ba sinasabi nga nila, kahit mang-rape pa si Tatay Digong, Duterte pa rin kami. Di magbabago yung pagtingin kay Ganun pa tatay. rin. Minura na nga yung Diyos, Duterte pa rin sila, di ba? Malampaya East 1. Bakit mahalaga ang bawat pulgada ng West Philippine Sea? Maagang maaga noong isang araw, kinausap ng Pangulo ang buong bansa sa isang recorded message. Ipinahayag ni President Bongbong Marcos sa isang malaking balita. May natuklasang natural gas at condensate sa Malampaya East 1, malapit sa existing Malampaya gas field sa karagatan ng Palawan. Ayon sa initial assessments, may humihigit kumulang 98 billion cubic feet ng gas na maaaring mapakinabangan at maganda rin ang test flow rates. Ibig sabihin, may tunay na potential itong ma-develop. Hindi ito trivia, hindi ito chismis, ito ay sustansya. Mahalaga ang timing. Ang original Malampaya fields ay unti-unti nang humihina ang produksyon. Ang presyo na imported, liquefied natural gas sa buong mundo ay pabago-bago. Kapag umaasa ka sa importasyon, lantad ka sa mga krisis na wala kang kontrol. Sa ganitong sitwasyon, ang Malampaya East 1 ay nagbibigay ng isang napakahalagang bagay, breathing room. Hindi ito magic solution, hindi ito shortcut, pero isa itong domestic caution na tumutulong para ma-stabilize ang supply habang inaayos ng bansa ang long-term energy mix nito. Ganito ang itsura ng seryosong pamamahala. Tahimik, teknikal, matiisin at pangmatagalan. Pero ang enerhiya ay hindi hiwalay sa mas malawak na usapin. Ang offshore Palawan ay hindi lang development zone. Isa rin itong strategic corridor. Ang Malampaya East 1 at iba pang prospect areas ay nasa mga katubigan na may malaking kahalagahan, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati sa geopolitika. Matagal nang sinasabi ng mga pag-aaral na may karagdagang energy potential sa mas malawak na West Philippine Sea, kasama ang mga lugar tulad ng Recto Bank. Dito nagtatagpo ang resources, mga ruta at mga karapatan. Yan ang realidad, gustuhin man natin o hindi. Kaya mahalaga na ang usapin sa West Philippine Sea ay nakabatay sa facts, hindi sa slogans. Hindi ito usapin ng pride. Usapin ito ng karapatan sa ilalim ng international law. Malinaw ang naging desisyon ng 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UNCLOS. Ang mga claim na lumalampas sa legal maritime entitlements ay walang legal na basihan. Ang inaangkin ng Pilipinas ay hindi katang-isip. Ito ay batas. At ang humahamon dito ay hindi salita, kundi ang mga aksyon. At ang mga aksyon niyon ay malinaw na pattern. Pangharas sa resupply missions, pagharang sa exploration activities, pagpapanggap na normal ang palagi ang presensya sa ating karagatan, mga hakbang na unti-unting sumusubok sa ating pasensya at paninindigan. Hindi kailangan magdeklara ng annexation para maging totoo ang coercion. Ang impluensya ay pinapakita sa kilos. Ang kontrol ay nahabol pa unti-unti. Iyan ang long game. At ang pag-iwas sa katotohanan ito ay nagpapahina lamang sa pambansang pangunawa. Dito pumapasok ang papel ng Palawan. Hindi ito isang mythical treasure chest. Isa itong strategic gateway. Ang offshore waters nito ay nagduduktong ng energy security, food security, at national defense. Ang pagprotekta sa mga interes na ito ay hindi nangangahulugang pananakot o pakikipagbangayan. Ang ibig sabihin nito ay consistency. Diplomasyang nakabatay sa batas. Mga credibleng partner. Kalma pero matatag na tindig. At ito mismo ang naging paninindigan ng Marcos administration. Matapang pero hindi hysterical. Bukas sa usapan pero hindi sumusuko. Bawat bagong discovery tulad ng Malampaya East 1 ay nagpapaalala ng isang simpleng katotohanan. Ang soberenya ay hindi abstract concept. Ito ay kuryente sa mga tahanan, enerhiya sa mga ospital, katatagan sa mga paaralan.
Ito ang kakayahan ng isang bansa na planuhin ang kinabukasan nito nang hindi humihingi ng pahintulot para gamitin ang mga bagay na malinaw namang sinasabi ng batas na sa kanya. Sa huli, simple lang ang mensahe. Malampaya East 1 ay higit pa sa isang energy headline. Sa itong sovereignty signal, paalala ito kung bakit mahalaga ang ating maritime rights at kung bakit ang pagtatanggol dito sa paraang legal at tuloy-tuloy ay hindi opsyonal. Kaya mula sa simula ng kanyang administrasyon, malinaw ang sinabi ni President Marcos. Ang pamahalaan na hindi magbibigay kahit na isang pulgada ng ating teritoryo. Kaya importante na protektahan natin yung ating soberanya eh. Kasi yung Pilipinas mismo, mayaman sa natural resources yan eh. Kaya nga gusto ng China kamkamin eh, yung mga teritoryo natin eh. Alam nila may mga makukuha sila eh. Kaya tama yung sinasabi ng ating presidente, not a single inch of our territory ang kanyang isosurrender. Biruin mo, kung ganyan lang kapabaya yung ating presidente, baka ibang bansa ang makikinabang sa natural gas na yan, sa discovery na yan dyan sa Malampaya. Diba? Kasi nung panahon ni Digong, ano bang sinasabi lagi ni Digong? Si President Xi nag-offer sa kanya ng joint deal, ng partnership para i-discover yung natural gases natin. Diba? Imbis na sa atin 100% yan, makikihati pa ang China. So ito sa mga hindi nakakaalam ang Malampaya East 1 ay tinatayang may 98 billion cubic feet o 2.8 billion cubic meters ng gas sapat para makagawa ng halos 14 billion kilowatts ng kuryente bawat taon o kasing halaga ng enerhiya para sa 5.7 million na bahay o 9,500 na gusali o halos 200,000 na paaralan. Ganyan po kahalaga yung Malampaya na yan. Pagpasuyo pabalik yan. Explain lang natin yung makukuha natin dyan na gas na kino-convert into electricity 14 billion kilowatt hour. 14 billion. Sa isang bahay, halimbawa sa amin, 500 lang ang nakukonsumo mo. Ito ang makukuha mo, 14 billion. Isipin mo sa isang bahay, sa isang buwan, 500 lang. Napakatagal natin pakikinabangan yan. 14 billion. Grabe yan. 14 billion. Yan yung epekto na ipinaglalaban ni PBBM yung dagat natin, yung tubig natin na hindi gaya yung isa na ipamigay na lang yan. Oo. Kasi kung titingnan mo sa mapa, kung di ako nagkakamali kachecheck ko lang kaganina, yung Malampaya, halos magkalapit lang sila nung West Philippine Sea. At kung pagbabasihan yung katarantaduhan ng China, yung mapa nila na 9 dash line, kami na naman. Pasok yung Malampaya doon sa 10 dash line ng China. Sila na naman makikinabang. Oo, kaya pala ganyan pala ayoko na magsalita sa China ng kasi pupunta kami dyan Baka di ka mamasukin. Magbait-baitan muna tayo kasi pupunta kami sa China Pero di ba, mabuti, kaya pala hayok na hayok sila dyan sa West Philippine Sea na yan. Napakayaman na yan. Napakayaman. Kasi kung yung Malampaya na yan pala, nakuha nila, yan ay loss ng Pilipinas. Mabuti na lamang talaga at hindi pinapayagan ni PBBM na mapunta yan sa kanila. Correct. Bukod po sa natural gas, may natagpuang condensates din po. Isa po itong mataas na halaga ng klase o liquid fuel. Ayon sa paunang pagsusuri, ito po ay umaagos sa 60 million cubic feet o 1.7 million cubic meters kada araw na nagpapakita ng mataas na productivity katulad ng original na Malampaya wells. Ang Malampaya kasi, ka-coffee mga ka-BBM, magiging commercially depleted na siya. In short, mauubos na. Maubos na nga raw. By 2027. 2026 na ngayon. By next year, commercially depleted na siya. In short, wala na naman tayong pagkukunan. Kaya magandang development ito. Napakagandang development. Very, very, very good news na may na-discover tayo na pwede na natin pagkukunan ng natural gas ulit. Diba? Kasi ilang taon tayo next masusustain yan? Once na maging operational yan? Ilang taon? Years? Wala lang kami datos kung ilang taon natin pero matagal yan. Matagal kasi, yan, ano yan mina yan Oo. Oo. Matagal maubos yan. In short, kung gagamitin natin ng maayos yan. Luzon. At ang malaking factor niyan, hindi na tayo highly dependent sa pag-aangkat, di ba? Kasi usually dahil limitado yung ating supply, kaya yung ibang bansa mayayaman kasi may sarili silang production Tayo limitado yung ating supply, so kinakailangan natin mag-angkat. Ang tendency, mas mahal. Di ba? Ang mas nagsasuffer ang mga Pilipino as compared kapag locally produced yan, dito sa Pilipinas ginawa yan, mas mura yan, mas pabor yan sa mga kababayan natin, lalo na po dito sa Luzon. Pero mararamdaman pa natin yan siguro mga 1 o 2 taon. Hindi lang. Mararamdaman. Kasi yung Malampaya na discover yan
hanggang maging mag-produce na sila para umabot ng 10 to 11 years. Tagal pala, no? Matagal. Kasi maraming pag-aaral lang kinakailangan dyan. Plus, syempre, yung physical construction pa ng facility. So, medyo matagal-tagal po yan. Pero at least, di ba, wala na si Presidente sa pwesto, may maganda siyang iiwanan sa mga susunod na So, administrasyon. tingnan niyo yung picture. Ang ganda ng picture, di ba? Si PBBM, yan. Yan yung Malampaya. O, di ba? Ang ganda. Sa panahon ni PBBM yan, na-discovery. Malaking tulong sa ating lahat. Yung pagkaka-discover na yan. Sige, for comparison lang, Oh. ang Malampaya Field ay nagpo-produce po ng 429 million cubic feet o 12 million cubic meters kada araw kapag 100% po yung production capacity. Ang MAE, itong bagong discover, yung May E1, May iwan. ay tinatayang may halos katumbas ng 1/3 ng natitirang gas reserve ng Malampaya na magbibigay ng matatag na supply para sa maraming taon. Napakagandang balita po ito. Ito'y biyaya ng Diyos sa atin kasi natural resources yan. Kaya pasalamat, Indigenous yan. pasalamat tayo sa Diyos at binigyan tayo ng ganyan kahit paano malaking tulong sa atin yan. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyon na milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Ayos, no? Balikan ko lang, may kino-comment si Sir Yayam, no? Kasi tinanong mo pre kung 1 to 2 years, di ba? Papakinabangan na natin. Yung sinabi ko pong 10 years, during the Malampaya yan. Ganyan katagal yung proseso bago naging Mapakinabangan. sila. Pero ito po, very good news na naman po ito. Ang sinasabi ni Sir Yayam, base po sa kanyang napanood, no? Sinasabi ni Secretary Gary ng DOE na bago daw po mag-December, ipapakinabangan na natin. Maganda. Bilis, oh. Ngayong Sabagay, taon, kasi may facilities na eh. No, kumbaga, i-duplicate mo na lang yan eh. Nag-exist na yung technology. Alam mo, bad trip dito yung mga DDS pare. Bad trip sila. Hindi nila maangkin. Ay, baka kay Tatay Digong yan. Hindi na masabi, ay kay Tatay Digong, inangkin lang ni Bibi. Hindi sila makaganon. Oo nga, no? Diba? Hindi sila makaganon kasi nga, ay PBBM lang talaga yan. Legacy ni PBBM na naman yan. Maganda. Correct. At ang isang maganda pa dito, mga Filipino engineers. Wow. Ang nag-aasikaso niya, nag-conduct ng research, nag-conduct ng testing, Filipino po, hindi mga banyaga. So, ang ibig sabihin lang yan, kaya natin mga Pilipino, di ba? Hindi mo na kailangan mag-hire ng consultants mula sa ibang bansa, mag-import ka dito ng mga magagaling sa oil exploration. Kaya na natin mga Pilipino yan. At ang pinagmamalaki nga ng ating presidente, walang aksidente na naganap habang ginagawa po yung pag-aaral na yan, yung discovery na yan. At ang matindi rito, kung miyaw-miyaw kung hindi mo alam, eto palang Malampaya, isa pala si Rason.
Oo, isa pa yan. Isa pala siya. si Enrique Rason sa may-ari nito. Kasi marami yan sila eh. Pati yun din na. Dennis Uy, parta din yan Oo, isipin mo kung gaano kalaki ang negosyo ni Enrique Rason tapos paparatakan mo lang ng ganyan. Kaya iyak-iyak siya ngayon. Nalaluhol lang. Pero, yung tao binabastos ko, no? napanood mo yung interview niya kay podcast ni Ramon Tulfo? Hindi ko na panood ang buo. Ang pero bait nakita ko. niya. Ang bait talaga. Akala mo walang sinabing masama laban sa kapwa. Napakabait niya. Talagang mag-apology daw siya kay Enrique Rason ng personal. Gusto niya ng personal. Gusto Pero niya on air, personal. nag-apologize na siya. Pero, hello, excuse me, 100 billion lang yan. Kung tutusin, kaya mong bayaran yan eh. Oo. Pero takot ka lang makulong. Diba? Kasi si Rason hindi maubusan ng pera yun. Oo, hindi ba talaga mauubos yan? Napakaraming pera niyan. Ngayon, kung hindi sila naubusan ng pera, dito tayo sa may bagong survey ng Okta Research, ha? Yan, dito tayo kasi merong survey ngayon, Okta Research, na bumaba ang self-rated poverty ng mga Pilipino sa huling quarter ng 2025. Kasi nung September pala, kakopi, 54% yung mga nagsasabing mahirap sila. Self-rated poverty, okay. Ngayon, 37 na lang. So, nabawasan ito ng 17%. Wow, ang laki yan ha. Nagsasabing mahirap sila. So, ibig sabihin, nung December, bumaba yung sa mga kababayan natin na nakakaramdam ng paghihirap. Oo, na kinakategorize mo yung sarili mo na mahirap. Tama. Halimbawa, third quarter, tama yan ha. 54%. Last quarter, naging 37. Ibig sabihin yan, gano'ng karaming tao yan, 4.5 million Filipinos yan. So ikaw pre, kasama ka ba dyan sa 4.5? Ay, oo naman. Oo naman. Siyempre naman. Sayang ang ginto. Sayang ang ginto. So yung mga napasama po dyan sa survey ng Okta, yung additional 4.5 billion nagsasabi, hindi na kami mahirap. Nakakaluwag-luwag na kami. Alam niyo ba kung bakit? May ginto. Alam niyo ba kung bakit ganun ang survey na yan? Ayan, survey na yan. Totoo yan, ha? Okta yan, Okta. Credible naman ang Okta. Totoo yan kasi alam niyo kung bakit? Kasi nagmura na nga yung bigas sa pangunahing bilihin ng mga Pilipino. Pagmura na. Kasi alam naman natin, pinagbawal yung imported. At dahil doon, yung bigas na magsasakay yung natin ng Pilipino, yung nabebenta. Kaya malaking tulong talaga yun. At saka makikita natin, di ba? Nung Pasko, napakaraming tao sa mall. Halos hindi mawala ng tao. Ang daming pera ng tao, no? Ibig sabihin nun, kapag maraming tao sa mall, maraming pambili, maraming pang shopping yung mga tao. At kung traffic, indikasyon daw na umuunlad yung ekonomiya. Oo naman. Kasi kung makikita mo nung November, December, kung mag-shopping yung mga tao sa mall, di ba? Kaliwat kanan, yung bit-bit. Diba? Kaya yan ang ebidensya na talagang etong panunungkulan ni PBBM nasa tamang landas. Kasi nararamdaman ng mga nasa laylayan. Yun ang importante. Yung sarili mo mismo, maramdaman mo, gumaan yung buhay ko. At patunay lang ito na nagiging effective yung mga programa ng gobyerno. Yung mga tupad, malaking tulong din yung tupad. Malaki. Yung tupad, yung AIX, yung 4-piece. Tignan mo, may graduate na pumasa, abogado na ngayon, di ba? Sa tupad lang yan, sa 4-piece. 4-piece. Pamilya nila nasa 4-piece ngayon, abogado na, pumasa sa bar. So in short, itong mga programa na yan, slowly, hindi mo man napapansin, malaki yung epekto niyan para putulin yung intergenerational poverty. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, no, kapag mahirap ka, mag-aasawa ka ng mahirap din, manganganak ka ng mahirap, paulit-ulit lang ng cycle, generation by generation. So ang main objective ng 4-piece, putulin yung cycle na yun. Paano mo mapuputol yan? Kailangan makapag-aral yung isa sa mga anak mo, makahanap ng magandang trabaho. Naputol yung cycle. Kailangan may nakatapos. May nakatapos. Yun yung primary purpose ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kaya sa mga basher ng 4-piece, hindi nyo kasi naiintindihan yung mga natutulungan niya. Ako, very familiar ako dyan kasi galing ako, hindi sa 4-piece pero similar program. Kung paano natulungan ng maayos na edukasyon para maputol yung poverty, yung tinatawag nating intergenerational poverty. Kasi minsan, di ba meron nga lumalabas sa video, yung mga, minsan hindi naman lahat, may mga 4-piece beneficiary na talagang pagkatanggap, reban ka agad Diba? Reban ka agad Hindi mo rin naman talaga masisi. Yung iba, hindi mo rin masisi. yung iba nasa Tawang Eats na, nasa Bingo na, sabi din sa Marikina, maraming ganyan Pero ito napakalaking tulong itong mga to. Binabas lang to ng mga DDS, itong tupad, itong AIX, itong 4-piece, pero sila mismo number 1 na nakalista dyan. Kasi ito yung mga immediate na social services na kinakailangan natin may mga, yung budget, di ba? Katapapasa lang ng budget, ang sinasabi nila. 9 billion ba yung nilaan dyan? 12 billion? Ganyan. Ang sabi nila, alisin na lang yung pondo na yan sa social services. Hindi pwede. Kasi pasok din dyan sa social services yung mga
binagyo ka. Oo. Di ba? Kailangan mo ng immediate relief yan eh. Oo. Kailangan mong assistance yan. Kaya nga may gobyerno para sa mga api. Oo. Di ba? Ang gobyerno ay hindi pumapabor doon sa mas may resources, di ba? Kaya may gobyerno para yan doon sa mga marginalized eh. So hindi mo pwedeng basta-basta na lang alisin yan. So itong survey na ito ng Okta, malaking bagay yan kasi dumami na. I-consider na natin. Ako, feeling ko hindi ako mahirap eh. Ikaw, definitely, sabi mo hindi ka mahirap, no? Dumami tayo. Di ba? Dati mahirap ako, pero ngayon hindi na ako mahirap. At patunay yan yung nangyari doon sa Okta, sa resulta ng survey. So, Ikaw ba? Mga nakikinig sa atin, do you consider yourself as a poor? yung mga I-comment niyo dyan sa comment section. feeling ko walang mahirap dito eh. Mayayaman. I-comment nyo nga, mahirap pa kayo o mayaman? Sige, tanong natin ha. I-survey natin. Sa mga nanonood ngayon, kayo ba ay mahirap? Sa sarili ninyo, alam niyo naman ibig sabihin na mahirap, Hindi, no? mahirap, may kaya, mayaman, o mayabang. Yan, apat ha. Sigurado marami yan sa pang-apat. Isa na ako ron. Alam mong may pera, no? Sabihin, wala nga akong budget eh. Di ba? Kasi takot mautangan. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo mangutang eh. Lalo na yung mga kababayan natin, kapag alam na yung kamag-anak mo nakakaangat, sa'yo lagi tatakbo eh. Di, mas maganda na yung ganun kesa ikaw yung tumakbo. Sabagay. Di ba? O sabi ni Mels Lee, sakto lang, nakakain ng 3 beses sa isang araw yan. Si Ma'am Plateki, middle class daw po siya, Usus, no? maniwala kami sa iyo. Mayaman yan. Wala sa ibang bansa to eh. Sino? Parking yan everyday, pautang. Kaya si Joe Sales, extend PBBM para lalong mainis sa mga, parang lalong malinis ang Pinas yan. Sabi ni Marshall Gonzalez, mahirap na araw-araw tumatagay. Yung ba? Yung maghihirap, lagi naka-red horse, lagi naka-gym. Yeah, sabi ni Bot Miriam Javier, hindi mahirap, hindi rin mayaman. Katamtaman lang. May address lang akong comment no, kasi kanina si Flores Mars, nag-comment siya about sa Malampaya. No? Sabi niya, hello mga idol from Palawan. Dami ko pong nabasa na comments sa Brigada Palawan, daming negative comments regarding sa Malampaya. Wala daw pong mapapakinabangan ang Palawan doon. Totoo po ba yon? Hindi pa po natin masagot yung kung totoo o hindi. Kasi sa federalism form of government, ideally may sharing ng mga revenue na makukuha natin. Halimbawa, sa MINA, may certain percentage ay mapupunta sa LGU at sa national government. Pero sa current setup, wala pa po. Pero may mga nababasa din po ako mga articles na parang may mga proposals na they come up with a bill, magkaroon ng batas na i-identify doon paano yung revenue sharing. Kasi dapat nga naman makinabang yung Palawan. As of the moment, talaga, wala pa po. Ayan. Yung supply. De, pero dapat mayroong revenue sharing din talaga. Wala pa. Dapat nga meron nga. Sa current setup wala pa, pero may mga proposals nga raw na dapat magkaroon din sila ng revenue sharing. Yan, mga kabibim. Ito pala ha. Ihahabol ko to. Yes, sasabihin ko sana kanina. Sa DSWD, yung mga AICS, yung mga tupad, malungkot yung mga politiko rito. Bakit? Malungkot kasi hindi na sila pwedeng umepal-epal kapag may bigayan ng tupad. Correct. Kapag may bigayan ng AICS, kapag may bigayan ng mga ayuda galing sa DSWD, hindi na pwedeng umepal si congressman. Hindi na pwedeng magpakita si mayor. At hindi na pwedeng magpakyut si konsihal at si kapitan. Ibig sabihin yan, kapag may bigayan ng mga ayuda, nasa bahay lang sila. Tama, kasi una hindi galing sa inyo. Pabor ka ba ron? Ako pabor. Pabor eh. ako dyan. Kasi DSWD, tama yung pagtitiyak ng DSWD. Yung payout masters namin, hindi pupunta dyan hanggat nandiyan ka. Yung politiko. Kasi gagamitin nila. Akala mo galing sa kanila no? Kasi ayoko na lang magbagit ng mayor kasi yun eh. Pero talaga ako nakita, mayor. Aikes ha? Metro Manila. Talagang bigayan. Nandoon siya. Akala hindi naman siya yung nagbibigay. Pero nandoon siya, kinakamayan niya yung mga nakatanggap na. Ngayon lang yan? Dati pa. Ngayon, sa panahon ni PBBM, hindi na po mangyayari yan. Kaya kung may bigayan ng ayuda sa DSWD at may nakita kayong politiko, yan, i-message nyo lang sa amin. Picturean nyo. Picturean nyo, maganda video at kami na bahala magpapalabas dito. Correct. Kasi nasa GAA 2026 na yan, special provision yan, bawal makilahok ang mga politiko dyan. Diba? So maganda, mapaviral natin, no? Kung may, kaso sa probinsya talaga, marami makakapal mukha na politiko eh. Picturean lang, videoan lang. Tayo na bahala. I-message nyo lang dito sa amin sa Salamat PBBM. At ipapalabas natin yan.
para palakpakan ng taong bayan ng buong Pilipinas yung politiko na iepal kapag may bigayan ng ayuda ang DSWD sa mga susunod na araw. Sabi ni Rodora Atong Layasan, speaking of ayuda, kumontra si Mayor Magalong. Hindi mo pwedeng alisin ang ayuda. Diba? Kung yun ang purpose yan, tulong yan Oh. Kasi hindi tayo pare-paras ng Bakit sa opportunities kumontra na? Sabi ni Layasan, parang ayaw niya ata ng ayuda kasi nagiging dependent lang sa gobyerno. Hindi, yung hindi tao. ganun yun. Hindi ganun. May kaya kasi siya, kaya niya sasabi Hindi niya yan. sasabi. Diba? Pero sa mga mahihirap, malaking tulong po yan. Anong gagawin mo? Mahirap yung kababayan natin. Minamala sa buhay. Kahit Diba? sa ibang bansa nga, mas matitindi pa nga yung allowances na binibigyan nila Meron pa nga rin, Diba? diba? Yung mga walang trabaho. At hindi yung mga palaboy, meron silang bahay tuwing tuwing gabi may tinutulugan sila tapos aalis lang tuwing umaga. May ganun sa ibang bansa. Si Magalong may kaya kasi yan, may kaya sige. Dito tayo kay Ka-Coffee at alas 7 na ha. Ayan, sige, move on tayo sa ating next topic. Ayan, nagpunta kami dyan sa Bicol. Yung first 5, di ba, naimbitahan kami ni Secretary Vince Dizon, no? At in-inspection po yung kahabaan ng Maharlika Highway mula Quezon, nilakbay po namin yan hanggang Naga, hanggang Camarines Sur, no? At dito talaga tumambad, nakita ni Secretary Vince mismo kung gaano kalubak-lubak itong Maharlika Highway na yan. So ang pinag-utos po ng ating kalihim, kasi may mga budget na yan for 2026. I-repair yung Maharlika Highway, napakahaba niyan Apari hanggang Mindanao yan So ipinag-utos ng secretary natin, i-stop nyo muna yan. Itigil nyo muna yan. Yung budget ninyo, let's consolidate the funds and then planuhin natin ng maigi. Gawin na natin ito ng ayos. Isang bagsakan. Planuhin natin. Kasi maganda yung plano nila sa rehabilitation ng Maharlika Highway. Kasi napadaan ka dyan sa Santo Tomas, no? Ako pag umuwi ng Quezon, napapadaan ako dyan Yung outermost lane, puno ng mga truck. Diba? So ang tendency, hindi na siya madadaanan ng mga motorista kasi nagpapahinga yung mga truck Kesa bumiyahe sila ng inaantok, nagpapahinga. So sinasabi ng sekretary natin, ayusin natin yung planning. Lagyan natin ng mga shoulders, yung mga kalsada, lagyan natin ng space kung saan pwede magpahinga yung mga truck drivers, at yung mga sungka-sungkan daan, finally, tuldukan na natin yan. Yan ang sinasabi dyan ni Secretary Vince Dizon. Alam nyo, naawa ako kay Secretary Vince kasi kasama namin siya sa bus. Nagbiyahe mula Lopez hanggang Naga. Sipin mo ilang lubak-lubak yung dinaanan namin. 2 oras pa lang, nagre-reklamo na si Sec Vince, masakit yung likod. Kasi katatagtag. Ako hindi ako mahiluin sa biyahe, pero doon nahilo ako kasi nga yung utak ko ganun ng ganon Tagtag ng tagtag. At maganda dyan, nakita ni Sec Vince yung problema dyan sa Maharlika Highway na matagal na talaga na problema. Kung ako nagkakamali, last year pa, parang September, nabanggit na sa atin to ni Sec Vince na nag-dinner tayo. Naaayusin. Hindi, yung bago mag-podcast dito, pangalawang niyang naaayusin yung Maharlika. Diba? Kasi meron kasing isang politiko na nag-epal-epal na siya raw yung nagpapunta rin kay Sec Vince. Diba? Huwag natin pangalanan. Napaka-epal talaga. Siya raw nagpapunta kay Sec Vince doon sa Joyride na yun sa Maharlika. Dahil daw sa kanya. Hindi nila alam, September pa 2025, nabanggit na sa amin ni Sec Vince na aayusin yung EDSA, aayusin yung buong Maharlika Highway. Doon kasi sa politiko na yun, papabida. Sino ba yun? Yan ba yung... Yun. Huwag mo na pangala kasi babalik tayo ron. Baka mala-email tayo. Hindi kasi namin pwede pangala kasi babalik kami ron. Starts with letter L. Ayan, alam nyo na yan mga taga Bicol. Nagsisimula sa letter L yung kanyang kapilyedo. Babalik kasi kami ron. Baka ba daanan namin. Sa lumad nyo tayo papasukin ng Bicol. Kaya hindi pwede bagatin. Pero epal talaga yung ginawa niya na yun. Hindi niya ba alam? September pa lang, sinabi na sa amin ni Sec Vince, aayusin yung EDSA, pati yung kahabaan ng Maharlika, diba? Hindi na kasi natin binablog kasi wala pa naman. Correct. Diba? Hindi natin pinapangunahan si Secretary Vince. Pero eto bilib ako kay Secretary Vince, mga kababayan. Sikat talaga, sikat. Isipin nyo kada stop namin, stop over, kasi buwaba si Sec Vince, titingnan niya yung mga kalsada, nabutas-butas. Lahat, karamihan ng mga dumadaan doon ng mga truck, mga driver, mga kotse, mga jeep, talagang nagmi-minor. Binabati si Secretary Vince, sir, salamat at pinansin mo ang kalsada na to. Correct. Kasi ano pa yan Marcos time pa yung kalsada na yan. Senior Marcos time. Imaginein mo ilang taon na yan. Hindi nagkaroon ng major renovation o major repair. Ganon kasikat si Secretary Vince at ganon kahanga yung mga Pilipino doon sa gagawin niyang rehabilitation ng Maharlika Highway, which is tama nga naman talaga. Kasi ang problema pala dyan, mga ka-copy, nagrereklamo yung mga vlogger. Bakit daw? Pag inayos daw, wala na sila content.
Oo, kasi tinignan ko yung mga video. Kasi nung biyernes, di ba, puro tayo Maharlika Highway. So yung nag-a-appear sa timeline ko, puro Maharlika Highway. Ay, mga local vloggers. Oo, nakita ko ang dami nilang Quezon. ang dami palang vlogger ng Maharlika Highway at binablog nila yung kalsada na yun. Meron pa nga motor eh. Nagmumotor siya. Pinupuntahan niya yung inaano niya. Kumbaga nile-level niya yung pinaka-pangit na kalsada. Ito number 1, ito number 2. Hinahambing. Oh, sa Sipukot, number 3 yung lubak-lubak dyan. Ganun pala yung mga vlogger doon. O pag pinaganda na, change content sila. Eh di maganda, yung content na nila, yung maganda na. Oo. Di ba? Kung paano napabilis yung biyahe. At ang maganda rito, no, yung pondo na gagamitin dyan sa rehabilitation ng Maharlika Highway, hindi yan bagong pondo, hindi yan bagong utang. Oo. Yan yung natipid natin sa mga pinahintong flood control projects na maanomalya. Oo. Di ba? Kumbaga lalabas sa savings na yan eh. Oo. Kung mga unused funds yan. Sa batas kasi natin, authorize ang presidente na ipag-utos niya na gamitin yung resources na yan, isang pondo na yan, ma-realign yan dyan sa pondo na yan. Tama, tama. Di ba? Nakatipid tayo dyan sa flood control projects na yan kasi nahati din yung cost eh. Magagamit natin dyan sa rehabilitation ng Maharlika Highway. Hindi na patsi-patsi. At ito pa ha mga ka-BBM. Ito napansin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa Bicol, napansin nila. Biyernes pupunta si Secretary Vince doon. Lunes napansin nila ang sisipag ng mga taga DPWH. May humabol. Napakasipag nila magpatsi-patsi doon. Ay, nagalit si Secretary Vince doon eh. Akala kasi nila, porket inayos yung kalsada patsi-patsi ng mga butas-butas, akala nila matutuwa si Sec Vince. Hindi niya nagustuhan yun. Bad trip si Secretary Vince kasi hindi raw ganun yung gusto ng Pangulo. Ang gusto raw ng Pangulo talagang total rehabilitation. At saka bakit ngayon lang sila nagpatsi-patsi kung hindi pa dadaan si Secretary Vince? Correct. At ang timeline, kailan daw matatapos yan? Sa loob po ng 1.5 to 2 years matatapos na yan. At ang tinanong kung kailan po magsisimula yan bago po ba mag-rainy season? Sabi ng Secretary, yes, sasamantalahin nila yung summer. So planning stage na ngayon kasi yung pondo wala na tayong problema dyan and then magsisimula na agad ng rehabilitation dyan sa Maharlika Highway. Hindi yung buong Maharlika Highway. Siyempre, napakahaba yung niyan. Sira lang yung sira. Napakahaba niyan. Yung most disrupted ba yan ang tawag natin dyan? Most damage, yung sira-sira. Kasi ang problema pala niyan, kung bakit daw mabilis masira, ito sagot ha, sa mga nagtataka, bakit kakaayos lang yan, mamaya sira na naman. Hindi raw pumaayos yung drainage system. Sa ilalim. Sa ilalim may tubig. So, kinakain yung yung mga semento, hindi napapatibay na nawiweaken niya yung asfalto. Kasi ito yung semento sa ibabaw. Lupa sa ilalim. May tubig pa sa ilalim. So, kung hindi maayos yung drainage, yung lupa, mapapalambot, then yung semento, pag nadaanan, lulundo. Doon nasisira. Paulit-ulit. At yan ang, ano Lex? At yan ang aagapan, susolusyonan ni Secretary Vince Dizon kasi yan ang utos sa kanya ni PBBM. Ang kagandahan naman dito, itatap daw po ni Secretary Vince yung Japanese consultants. Kasi alam mo kung bakit effective yung mga Japanese consultants, yung JICA, napakagaling talaga ng Japan, Yun dyan sa Bukidnon, remember yung blinag natin ng isang araw, yung bypass road na yan, supposedly 2 years yan bago mabuksan. Sa loob lamang ng 2.5 months, nabuksan nila. Tinulungan sila ng Japanese consultants, galing sa JICA. Ang bilis nilang nagawa. So sabi ni Secretary Vince, itap ulit natin sila para dito sa rehabilitation ng Maharlika Highway. Galing, no? I-maximize natin kasi hindi ba kaya ng mga Pilipino yun? Kaya natin. Pero yung mas advanced kasi ang technology ng Japan sa bagay, may mga gamit silang wala tayo, no? Correct. At yun ngayon ang gagawin doon ngayon. O kaya pala yung tama yung sinasabi ni 31 million Sa Sorsogon may existing na setup na. So i-pattern na lang natin yung, kasi pansinin mo sa Sorsogon, totoo yan, nakadaan ako ilang beses dyan. Mas maganda yung kalsada dyan as compared to other parts of Bicol, no? So i-duplicate na lang natin yung naging systems dyan sa Sorsogon para maging ganun din, di ba? Yung ibang parte ng Bicol. At hindi lang yan. Samar, papuntang Leyte, buong talaga. Hanggang Mindanao na yan. Parang nabanggit ni Sec Vince next month, first week yata, Samar naman. Inspection na. Titingnan din yung Maharlika Highway dyan sa Samar. Samar, papuntang hanggang Tacloban. Yan. Sana makasama pa rin tayo dyan. Sana. Pag naibitahan tayo ulit. Sana. Diba? At ang mga kontraktor, hindi pwede yung maliliit na kontraktor lang. Dapat malalaki raw. Kahit mga foreign, okay lang yan. Kahit locally funded po ito, foreign contractors ay allowed sila na mag-participate dyan sa bidding kasi kailangan natin ng napakalalaking kumpanya na gagawa dito sa project na yan. Pero sa tingin ko, kahit local contractor,
kahit maliit, pwede na rin siguro kasi matatakot na yan eh. Ano na, subcon na. Oh, matatakot na yan gumawa ng kabulastugan eh. Kahit pa paano, no? Oo. Subcon na lang kasi yan. sinabi naman, kaya dapat daw yung malalaki, yung mga gaya, ano ba yung mga sikat na mga kontraktor? Mga mega wide, mga ganyan. Mga mega world, mega Oo. world, tama ba? Ayan, ganun daw dapat kasi ayaw ng mga maliliit. Kasi syempre, gaya nung nangyari sa floodway, ang daming at flood control, ang daming buhaya. Tingin ko hindi na naman nila gagawin niya kasi syempre, natatakot na yung mga yan. Natatakot na yan, mga yan. May tanong lang dito sa ating netizen. Sagutin lang natin Kasi sabi natin kanina mag-comment sila, no? About sa senior citizen ito. May tinatanong lang po ako, ka-coffee palirista, about sa mga senior. Bakit ganun? Hihintayin pa nila na may mamatay bago maipasok ang senior sa pensyon. Actually, isa sa problema yan Yung, kung tama po ako, ang tinutukoy nyo dyan yung social pension. Sa social pension kasi, ang allowed lang dyan sa social pension, yung mga marginalized, yung mga indigent. Kung nakakatanggap ka sa SSS, wala ka matatanggap. GSIS, hindi ka rin pwede sa social pension. Yan yung 1,000 kada buwan na natatanggap mo sa mga LGU, no? Ang nangyari kasi dyan, 19th Congress, last Congress natin, umasa na yan, third and final reading sa House of Representatives. Dinala yung universal social pension na yan sa Senado. Ibig sabihin, mayaman ko mahirap, basta senior citizen ka, makakatanggap ka ng 500 pesos. Okay na yan, kesa wala. Ang hirit nila 1,000, hindi kaya, o sige 500. Ang problema, natulugan sa Senado yan. So, kailangan dalawang version, di ba? May version ka sa House, may version ka sa Senado. Walang version sa Senado, namatay yan. O nag-change ng Congress, from the top na naman. So, yun po, pasensya po tayo dahil natulugan sa Senado yan. Panibagong filing na naman po sa 20th Congress. Diyan makikita yung mga binoto natin. Tayo rin may kasalanan. Correct. Tayo rin may kasalanan kaya natulugan. Sa Senado yung bill na yan kasi nga, binoto natin kasi sila may sayang may pagkukulan na ng pondo Kasi syempre ibang senior citizen, pinagtrabahuan naman namin yung SSS namin At yung GSIS namin, bakit hindi kami makakatanggap ng kahit 500, di ba? Ilang metformin na rin mabibili mo dyan at ilang losartan, di ba? So ibigay natin kung ano yung deserve ng ating mga senior citizen. Next, Joe. Siya, sige. Pupunta tayo segment 3. Good news na naman po ito para sa ating Philippine Navy dahil dumating na po sa bansa ang pinakabagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy at once na maging ano na ito, ma-commission na po ito, tatawagin po itong BRP Raha Sulaiman o ano yung code name? PS-20. Galing po yan sa South Korea. Actually, parte po ito sa ginagawa ng ating ginagawa po ng ating Philippine Navy at ng Armed Forces of the Philippines sa kabuuan, no, na i-upgrade, i-modernize yung ating mga facilities. Kasi proteksyon ito sa ating soberanya, magpapatrol, magpoprotekta sa ating lupain, sa ating karagatan at sa ating mga mangingisda. Galing po yan ng Korea. At hindi lang po yan, may mga paparating pa rin po in the coming years na kumbaga ito yung mga assets, dagdag po yan sa ating Philippine Navy. Nasa Zambales na po yan, no? Sinalubong po ito ng Zambales ng BRP San Jose Rizal. BRP Jose Rizal, yung sumalubong po dyan itong FF-150. Ang kauna-unahang missile-capable frigate ng Navy bilang bahagi po ng standard na naval protocol. Matapos po ang coordination at meeting procedure sa dagat, sisimulan na po ang BRP Raha Sulaiman sa post-delivery activities at technical checks. Marami pang gagawin dyan kasi importante din dyan yung training. Alam mo, tingnan mo yan. Tingnan mo yung barko na yan. Diba? Napakaganda. Brand new. Brand new yan. Napakaganda. Dagdag gamit para sa ating sandatang lakas. Kung magnanakaw si PBBM, wala tayong ganyan. Correct. Diba? Kung kurakot si PBBM, hindi tayo makakita ng ganyan ngayon. Kung hindi nagtatrabaho si PBBM, hindi siya magdadagdag, mag-upgrade ng kagamitan sa ating sandatang lakas. Kasi etong barko na to, malaking tulong to. Lalong-lalo na sa ating Navy. Oo, correct. Sa pagpapatrol. Sa pagpapatrol dyan sa West Philippines na rin. Oo. Diba? Alam naman natin, kailangan talaga natin ng mga dagdag na barko na yan. At kung di ako nagkakamali, may paparating pa mga kasunod yan. Marami pa yan. Alam ko lima ata yan At ito yung una. Una yan. Pero sa tingin ko, pag natapos yung panglima, hindi na siguro si PBB presidente nun. Ay, hindi na. Kasi hanggang 2028 o 2029 yung delivery. At least, pero ano na yan, signed contracts na. At least, alam natin. Alam natin na mayroong 5 pinapagawa si PBBM ng ganyan. Diba? At kanya yan, kanya. Na nakalaan ang barko para sa acceptance at pre-commissioning processes bago opisyal na maging aktibong bahagi ng Philippine Navy. Kumbaga pinapainit na ito, no? Ipinapakita nito ang dedikasyon ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng maritime defense at law enforcement gamit ang modern, multi-domain at self-reliant na
puwersa. Tama, parang hindi tayo binubuli ng China, di ba? Oo. Paramihin natin ng paramihin yung ating assets na ganyan para kaya natin ipagtanggol ang ating sarili. Hindi man tayo naghihintay ng gera, pero importante, protektahan natin yung ating soberanya, yung ating teritoryo. Napakaganda ng barko na yan, no? Isipin mo, high-tech, no? Oo. Parang halos lahat nandiyan sa barko na yan, no? May kanyon, no? Sa unahan. Yung, No? ano ba tawag dyan? Parang kanyon na maliliit. Pagdigma na rin, pangdigma, no? Isipin nyo, ha? Ay PBBM lang tayo nakakita ng ganyan, ha? Mga ka-BBM, ha? Diyan napupunta yung tax natin sa barko na yan. Sige, another topic naman po. Good news na naman po ito ha. Para po sa mga nasa Negros Occidental po na pinangunahan po ni PBBM. And itong January 19 lang, ito pong pagbubukas ng Sumag Water Treatment Plant sa Morcilla dyan po sa Negros Occidental. Itong treatment facility na ito, malaking bagay po yan sa pagtupad natin sa Sustainable Development Goal. Siyempre, karapatan ng bawat isa sa atin ng potable water. Malinis na inuming tubig. So itong treatment facility na yan, malaki po ang magagawa niyan para sa mga kababayan natin sa Negros na makainom ng malinis na tubig. Kumbaga basic na lang ito di ba? So itong planta pala na to ay may kapasidad na 75 million litro ng malinis na tubig para mainom ng ating mga kababayan. At nagsusupply sa Murcia at sa kalapit na lungsod daan sa Bacolod. Ngayon, tinatayang kalahating milyon na residente ang makikinabang sa serbisyo na ito. Malinis na tubig yan, hindi gaya ng isa na prime na ano ha. Prime water na puro putik. Oo. Diba? Tapos mabilis maningil eh. Ito ay sa resource that video, sustains sige. our health and our life and enables economic activities. When water systems work, progress flows. The Sumag Water Treatment Plant is a clear example of how the public and private sectors can work together to provide solutions. With a capacity to deliver up to 75 million liters of potable water per day, this project will benefit about 100,000 households, roughly 500,000 residents. Ladies and gentlemen, projects such as the Sumag Water Treatment Plant remind us that as long as we work together, we can transform our communities for the better. Ang maganda rito, kasi pinakinggan ko rin yung speech ng presidente, no? Ito yung nagagawa ng public-private partnership, di ba? Kung maayos yung ugnayan ng pribadong sektor at ng gobyerno, ang nakikinabang taong bayan eh. Halimbawa, ikaw, isa ka nakatira ka dyan sa komunidad, di ba? Yung tubig na iniinom mo, hindi malinis. Nagtitis ka eh. Galing sa deep well o galing sa batis, di ba? Dahil hindi maayos yung services. Kahit sabihin pa natin private or public yan, nagsasuffer ka pa rin kasi yung iniinom mo ng tubig, hindi maayos. So ito palang, ito Sumag. pala ay isa sa pinakamalaking water treatment diyan sa Negros Island. Itong water treatment na to na maayos na infrastruktura na hatid para sa mga pamilyang Pilipino. Laking bagay yan para sa mga kababayan. Dito sa atin sa Metro Manila, kumbaga binabaliwala lang natin yung malinis na tubig di ba? Pero sa ibang probinsya kasi hindi ganoon kalinis yung tubig na iniinom nila at no choice sila. Dahil walang supplier eh. At mas mataas pa. Kung iinom sila ng malinis na tubig, halimbawa ganito, mas mataas silang nabibili. As compared, kapag mataas yung production natin ng malinis na tubig, bababa yung presyo nito. Di ba sa Singapore? Naka-Singapore ka na pre, di ba? Ang tubig nila, di ba? Napakamahal. Patak na. Yung ganitong bote, yung iba umaabot. Normal water lang yan, ha? Hindi mga Evian na yan, ha? 100 pesos. 100 to 125. Kahit ganito sa Dubai, lang. mahal yung sa Dubai. Napakamahal. Sa Pilipinas, mura. Pero marami pa rin po tayong kababayan na walang access sa malinis, potable drinking water. So malaking bagay po yung... Alam mo, parang yun sa dami ng mga proyekto ni PBBM, parang hindi na kasya i-content sa isang araw, sa isang linggo, no? ang dami. Di ba? Ang dami na eh. Parang natatambakan tayo. Ako parang natatambakan ako ng proyekto ni PBBM na hindi ko na nakokontent yung iba eh. Correct. Sa dami. Ito, hindi ko pa nga ito nakontent sa totoo lang. Napakaganda. Mamayang gabi ko nga ito nakokontent. Kaya magre-reels tayo. Etong tubig na to, handog ni PBBM. Handog ni PBBM para sa ating mga kababayan dyan sa Negros. Kasi alam ni PBBM ang halaga ng malinis na tubig. Kasi syempre, kapag hindi malinis na tubig mo, maraming sakit ang pwedeng dumapo sa'yo. Kaya basic na pangailangan ng tao malinis na tubig. At yan ang handog ni PBBM. Sabi ni Ma'am Mayet Marambil Manalo, no, maganda yung comment niya, no? Taas no kung sasabihin, the best president talaga si PBBM. Correct. Ipagmamalaki mo ng presidente ang si PBBM, no? Si Digong kasi, paano mo ipagmamalaki yan? Daming pinatay, di ba?
Oo. Kaya nga eh. Ito, dami accomplishments eh. Oo. Ito pa nga, may project pa nga si PBBM na ito. Tol, Bangkitin mo na nga Last na. Oo. Napakarami accomplishment, no? Punta tayo ng Antique. Sa Antique, di ba? May bago na naman po tayong ano dyan. Pinaganda na itong Antique Airport Development Project dyan po sa San Jose de Buenavista. Dyan sa Antique, in-inaugurate po yan ng ating presidente kasama dyan si Senator Loren Legarda. Mas maganda na po itong airport na ito dyan sa Antique dahil yung runway nito pinahaba. Oo. Di ba? Na-extend yan. Ibig sabihin, kaya na nito mag-accommodate ng iba pang mga eroplano, no? Kasi noon, mas maikli. So, limited lang po yung mga eroplano na pwedeng makagamit dyan. Ngayon po, ang nag-ooperate dyan sa Antique Airport na yan ay Philippine Airlines pa lang, I understand, no? At sa isang linggo, 3 lang. 3 flights lang ang pwede kasi limited nga lang po yung capacity ng airport na yan. From ano lang natin ito, no? From May video. 64, yan, no? From 64 a day na pasahero lang, ngayon na-extend na po yan into 360. Marami-rami na rin yun. Malaking bagay na yan. Marami-rami na rin yun. So makakatulong yan sa definitely no sa turismo at sa ekonomiya ng Antique. Kasi ang airport yata dyan, sa Iloilo, may airport ba sa Iloilo? Iloilo marami. Oh, meron meron, marami sa Iloilo. Yun ang malapit sa kanila, Antique. Feeling ko nagkakatiklan pa eh. Nagkakatiklan at Kalibo. Nagkakatiklan at Kalibo pa sila. So kasi malayo pa bibiyahin mo. Yung Antique, sa Panay yan, di ba? Panay Island. Oh yeah. So, malapit na airport sa kanila siguro, Iloilo. Yeah, pinalawak po ng Sabi, airport ayan, mula tayo 181 square meter hanggang 2,224 square meters na magdadagdag ng kapasidad mula para sa 360 na pasahero mula sa dating 64 lamang. Sa inyong Pakinggan natin yung probinsya speech ng ng Presidente. marami pang mga kababayan natin at mga turista ang makapagpunta rito. Upang maisulong ang pangarap na ito, isinagawa natin ang Antique Airport Development Project na magpapabilis sa pagtungo sa Antique at sa iba pang mga lugar sa Western Visayas. Patunay ito ng ating pagsisikap na makapaghatid ng serbisyong abot kamay, malinaw, praktikal at kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Inaasahan nating malaking ginhawa ang mga ito para sa ating mga biyahero, turista, manggagawa, negosyante o pamilya. Bahagi ang Antique Airport Development Project sa mas malawak na modernisasyon para sa buong Western Visayas. The total cost for all of the improvements and the construction was 120 million pesos. Yung tower pa lang 42 million. 42 million lamang ang ginastos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura at mas maganda. Gawin ninyo itong pamantayan para sa ating serbisyo sa mga residente at sa ating mga turista. Grabe, no? Yung tower, no? Oo. Yung tower, 42 million lang. Oo. Kumbaga isang kupit lang ni Bryce Hernandez yun eh. Sa Alcantara, biruin mo, di ba? Yung ninakaw ng mga saraulong yan, Oo. maraming airport na sana napagawa. Oo. Isipin mo. Ito mga airport na to, talagang napakahalaga to sa bawat lugar. Kasi etong airport na to, dito, magbubukas yung ekonomiya ng Correct. isang lugar. Ah. Unang-una sa turista. Mm. Ha? Kung inaugurate ni PBBM itong Antique Airport, asahan natin next year, o baka this year, yung Tacloban Airport, na napakaganda rin. Oh, galing tayo siya, di ba? Ganda. Tacloban Airport. Ito, international airport tong International. Tacloban. Ha? Kung makikita ninyo, naku, napakaganda. Tinatapos na October. Kung di ako October daw. nagkakamali. Basta this year daw. October ngayong taon na to, inaugurate din yung Tacloban International Airport. Yan, which is maganda-maganda. Swerte yung mga kababayan natin na may mga airport, no? Oh, kasi parang ano yan eh. Yung bayan na may airport at may port. Oo. Kasi yan yung point of entry and exit. Talaga maunlad, no? Maunlad kasi Oo. nandyan yung pera. Oo. Yung kalakalan, di ba? Yung turismo nandyan dyan. Kaya swerte, alam mo, Batangas, Oo. ang daming ports dyan eh. Kaya mayaman ang Batangas eh. Di ba kasi dyan, sa tax pa lang ng LGU eh. Oo. Kikita ka na dyan sa naman. transactions eh, sa trade na nagaganap dyan eh. So malaking bagay yan. Tingnan mo yung style ni PBBM, no? Unahin natin yung accessibility. Mm. Di ba? Kailangan ipinopromote Madali natin yung puntahan. Antique. Oo. Dapat madali siyang puntahan. Oo. Mahirap yung promote yan, walang airport. Bibiyahe ka ng 6 hours, di ba, para makarating ka dyan sa Antique.
Madidecongest din natin yung ibang airports. Kasi hindi na nila kinakailangan pumunta ng Kalibo. Pwede na kayo dyan sa Antique. Hindi ka na pupunta ng Aklan, dyan na kayo sa Antique. Diba? Yung mga trabaho, may opportunity na dyan. Siyempre, pag may airport, may economic activity, may trabaho, win-win yan. Itong ginawa nila. At mag-o-open sa mga turista etong mga magagandang tanawin dyan sa Antique. O kasi may mga white beaches din pala dyan. Dahil dito sa airport na to. May mga white beaches din dyan. Isipin mo, 42 million, no? Isang kickback lang ni Hernandez yan, no? Ang mura, no? Yung speech ni Senator Lauren Legarda, pinakinggan ko rin yung speech na, no? Sabi niya, pwedeng pamarisan ito ng ibang mga airports. Nakapagtayo kami ng tower na to with 42 million lang. 'Di ba? Bakit kailangan overprice yung iba? 'Di ba? Ngayon, kumbaga may benchmark ka na, may pamantayan ka na. Huwag lang overprice yung mga itatayo. Naku, mahirapan mangupit yung iba niyan. Sigurado. Sigurado. O siya, sige. Meron pa? Wala na. Ito. Pag-usapan mo na, kahapon galing ako sa ano? Saan? Nung linggo pala, namasyal kami ng pamilya ko dun sa ano? Sa tawag dyan? Esplanade. Oo, grabe. Napakaraming tao. Ay, may bago daw dyan, Meron. Napakaraming tao. Tapos, yung kainan, napakarami rin yung mga stall. Grabe, talagang pampamilya yung ginawa. Itong ginawa ni First Lady na proyekto na to. Tatatak na to sa mga Pilipino. Mas marami pang napunta doon kaysa sa Luneta, sa totoo lang. Sa totoo lang. Kasi ang hirap ng maglakad sa daming tao. Kasi nakakabit sa Binondo, di ba? Sa Binondo, tourist attraction na rin yan. Nakakabit sa Intramuros. Kasi may entrance ata dyan papuntang Fort Santiago. Meron. Iikot natin na may dadaanan ka dyan. Nag-inspection dyan si First Lady para nakita ko yung picture. Yung ba yun? Yung mga stalls, mas pinaganda na nila. Mas pinarami. Mas pinarami pa. Kasi noon makeshift lang Kaya parang ano lang, hindi pa uniform, kanya-kanyang gawa lang. Pero ngayon, uniform na yan. Grabe. Dapat dyan, pag pupunta ka Lunes para wala masyado tao Baka pag Lunes, marami din. Pag nagpunta ka ng Sabado, Linggo, ako, Diyos ko po, ang hirap maglakad sa daming taong namamasyal dun. Samantalang doon sa buhangin, wala. Apal yan? Dolomite doon, wala. Wala ka naman kukuha doon sa Dolomite Beach. Wala, kalokohan yun Sinayang lang natin yung pera dyan sa Dolomite. Itong proyekto ng First Lady, hanggang kaapu-apuhan na natin, papakinabangan yan. Ba? Galing, very good. Aking si FL lamang nakagawa niyan. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat
ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa,